What's up guys, Uwe here. So previously we have installed an Adventure Kings 270-degree awning and a rooftop tent, and as well as the Bushtec canopy from Overland Kings. So on this video, I'll be doing a solo overnight camp here at Silangan Blank Space to test out these new gears. Go to Silangan Blank Space. And after an hour of driving, I am finally reached Silangan Blank Space. Year nag-camping kami dun sa harap, but this time magka-camping naman ako dito sa may likod. Pagkaparada, napansin ko na hindi masyadong pantay yung likod ng sasakyan. Since naka-rooftop tent ako ngayon, kailangan dapat pantay yung likod para maayos yung tulog sa loob ng RTB. Kaya naman kinuha ko yung mga recovery boards at ginamit ko ito upang maipantay yung likod. Once I'm all good, it's time to set up the camp. Around the corner, it's time to prep the Alright, so kakatapos ko lang mag-lunch, bigyan ko kayo ng quick tour dito sa setup ko ngayon. So nakita nyo naman, kaya-kaya ng isang tao i-setup lahat ng yan. So madali na. So ito yung Adventure Kings natin na 270-degree freestanding awning. Makikita nyo wala siyang paa. Pero syempre kailangan mo pa rin siyang i-peg down para kapag malakas ang hangin, hindi masisira yung awning mo. So makapal yung material niyan. Nasubukan na namin yan nung umulan, nung OK Camp Out, City Camp Out Tapos yung Bushtec canopy natin, ayan makita mo ang laki ng opening niya. Tapos ngayon yung dito,
nilalagay ko na yung pagkain dito, hindi siya nakakalagay doon sa loob. Nandito na siya. And then yung Blue Yeti, kung napansin nyo kanina, dito ko nilagay para mag-charge ng mga gadgets and whatnot. So pwede ko siyang gawin parang charging station. Pero in the future baka gumawa tayo ng sariling power setup dito sa likod. Meron talaga siyang parang ganito, dedicated for charging and electronics and whatnot. And yeah, ito pwede mo i-access yung sa baba kung may kailangan kong kunin. Like tulad niya, may tour box dyan. Taas ko lang to, then kunin ko yung gamit dun sa ilalim. And ito yung cupboard. Yan, nakita nyo ginamit yung plato. Ito ginawa kong lagyanan ng bigas, yung lighter, ng mga baso, takuren, whatnot. So yan siya. And yung Bush Tech canopy, aluminum yan. So magaan, 60 kilos kung di ako nagkakamali. And yun nga, wide opening. Umuulan na. And yung goma niya nandito sa taas instead na nandito. So hindi prone to damages yung goma. Yeah, tapos yung pinulot ko na table, aluminum siya. May hydraulic yung paa para madaling ibuka. Tapos yung canvas na table cover, may mga pockets yan. So kung nakita nyo kanina, nilagay ko yung susi doon para hindi nakakalat dito sa taas ng lamesa. Tapos temporary kitchen. Ito muna yung ginawa kong kitchen ngayon since may cover na tayo dito sa likod dahil sa 270-degree awning natin. Yan, pwede ko nang gawing kitchen yung tawag dito, tailgate. So nakita nyo naman, laki nung niluwag dito sa likod. Ang dami ko na pwedeng ikarga na gamit, pero yun, pinifigure out ko pa kung ano yung mga ikakarga ko ngayon. Dahil sobrang malaki yung in-improve na space. So dati bawal ko maglagay ng mataas sa gamit dito, ngayon pwede na. And then yan, since solo camping lang naman ako, wala pa masyadong gamit dito. And yeah, that also gives more space dun sa second row seats, lalo na yung mga kasama naming uupo dun, like sila Tipsy, Water. Hindi na nila katabi yung mga gamit tsaka yung mga food, nandito na lahat sa likod. Ayan. And yung ating RTT, so ito kayang-kaya mag-isa na setup. Hindi mo na kailangan ng katulong, kayang-kaya mo mag-isa yan, mabilis si setup. Yeah, that's a quick tour and tatrabaho pa tayo. So as of now, wala pa masyadong ilaw na setup dito sa may canopy. So that's the next plan or plan in the future. But for now, kailangan lang mag-improvise. So yung
movie garden na lamp, nilagay ko siya doon sa taas nung window para yun yung magsilbing ilaw ko dito sa may canopy. To be honest, medyo natakot pa ako nung nagdilim or naggabi kasi since dito nga ako nakapwesto sa may dulo sa likod, sobrang dilim talaga. Hindi tulad dun sa harap na maliwanag. Kaya mapapansin nyo lahat ng lamp ko halos naka-max para medyo maliwanag sa area ko. Pero okay naman, as the night goes deep, naging kumpante naman ako. Also, it's worth mentioning din pala na kapag gabi, umaabot dito ng 24 degrees kapag late May to July. And then I think lalamig pa yan kapag mga bare months. Alright, so nasubukan na natin yung bago nating setup dito kay Jairo ng overnight. So maganda yung mga gantong gawain kapag bago kayo pumunta ng like a major trip or overlanding trip. Try nyo munang i-test yung mga gears nyo sa malapit lang na campsite. Tulad netong silangan dito sa Silang, Cavite. Ito lagi namin go-to na testing ground ng mga gears namin. So yun, umulan kagabi pero hindi naman siya yung ubod ng lakas. Saktuhan lang na ulan. So kaya makikita nyo yung 270 degree na freestanding awning natin basang-basa. So wala naman natulo dito sa ilalim, all goods. And yan nga, waterproof nga siya, makapal yung tela niya or yung material niya. Kailangan mo lang lagyan ng tali dito. Ito yung mga nasa gitna ng mga kamay niya or paa, wala naman gusto nyo tawag dyan, para mag-drip down yung tubig dito. Kasi kung hindi mo nilagyan ng tali yan, ang mangyayari dyan, tulad ng mga nakita nyo kanina, ayun, mag-iipon siya dito ng tubig. Ayun. So lagyan mo lang ng tali yung mga yun. Tapos yun, meron siyang lagay ng peg down dito. So kahit freestanding siya, kailangan mo pa rin siyang i-peg down, syempre, lalo na pag mahangin. And I'm not sure kung ito talaga purpose niyan, pero mukha siyang may sabitan dito ng mga ilaw mo, ano. Yan. On 4, yeah, 1, 2, 3, 4 corners, ano. What else? Ito aluminum to. So yung movie garden natin na ilaw, magnetic to, di ba? Hindi siya nadikit yan. So hindi kakalawangin to. And interesting stuff is meron siyang bottle opener dito. And ito, maganda dito,
meron siyang ganito para pag umuulan, lalo na pag malakas, hindi ka mababasa dito sa ilalim. Tapos ito yung soft cover niya, yun yung nag-a-act naman dito na cover dito sa gilid, ano. Ayun, goods na goods naman, tuyo naman din dito. Except na lang talaga pag lumakas yung ulan, tumutulo siya dito, pero hindi naman nababasa yung gamit sa loob, ano. Yan na yung ating 270 degree freestanding awning Adventure Kings, ano. Tapos yung ating Bushtec canopy, ayan. So nagamit ko na yung mga ibang gamit dito. Yan, nilagyan ko ng mga bigas, tapos yung baso, yung plato, yung lighter, spoon na maliit, teaspoon, and eto yung lalagyan na ng mga ammo box. So pwede mo lagyan dito ng mga tour boxes mo and whatnot, mga storage boxes mo. Pero ngayon ang ginawa ko is parang charging station, tapos dito nakalagay yung mga food, ano, yung mga snacks. And then sa ilalim, pwede mo itaas to, sugbo ng mga gamit. Ayan, pwede mo i-access din yung ibang gamit mo sa ilalim, ano. Ayan, tapos yung lagyan ng table, ito. What else? Yung sa RTT naman, hindi naman siya nabasa sa loob. So kailangan mo lang sarado yung bintana dito sa gilid. Kasi hindi mo siya itataas. Parang pag ganun yung sara nun, nasa loob. Kasi may tumutulo na tubig dito. Lalo na kung mahangin, baka pumasok dun sa loob, mababasa. So yan, sinarado ko siya. Ito lang yung nakabukas. And ito nakabukas naman nung gabi, tapos nung umulan, hindi naman napasukan ng tubig. Siguro na lang pag may medyo mahangin-hangin, yan, baka pasukan siya. And yun, itong cover niya, nag-iipon lang din ng tubig. So from time to time, itaas mo lang para tumapon yung tubig, ano. Sa kabila naman, ang downside nung gantong RTT na setup, nakita nyo yung awning natin ang lapit doon. Kaya hindi ko siya maitaas yung kabilang pintuan or bintana. Hindi ko maitaas ng ganon kasi nakaharang yung awning. So yun lang yung mga bagay na kailangan yung i-check. And then of course ito, di ba meron yung mga RTT na binubuklat mo na ganon, tapos nung hagdanan nandito. Pag gantong setup, ang problema is hindi mo mabubuksan tong side ng canopy mo, ano. So ngayon okay lang kasi wala pa naman akong gamit dito or parang shelf, kaya okay lang kahit hindi ko mabuksan yan. Kasi usually ginagamit ko lang naman yan or binubuksan ko yan kapag kukunin ko yung hagdanan. Kasi yung hagdanan dito ko nilalagay sa canopy, hindi doon sa loob ng RTT, no, para mas madaling kunin. But yeah, so far goods naman lahat. Nakatulog naman ako ng maayos sa loob. Hindi naman masakit sa likod. Makapal-kapal naman din yung mattress compared dun sa luma naming self-inflating na mattress. Tapos syempre, hindi siya tulad ng airbed na, ano ba yan? Bouncy ba yung tawag doon? Basta pag yung onti yung hangin ng airbed, as pag gumalaw yung isa, gagalaw lahat, pati ikaw magigising. Alright, so pakita ko sa inyo itong loob ng quickie pop-up tent ng Adventure Kings. So ito ngayon, naka-Indian seat ako. Kaya pa naman, may space pa naman dito sa taas. One fist. Ang height ko 170 cm, something like that. 5'6" ba yun o 5'7", hindi ko alam, basta somewhere in that range. Tapos meron siyang mga lagayan ng gamit dito. So dito nilalagay yung mga susi and whatnot. Dalawa yan. Tapos nandito lang siya sa side na to, hindi siya naililipat, ano. What else? So yan, may bintana, may mesh yan lahat, pati yung pinto mo. And itong sa kabila, tapos may zipper dito sakaling kailangan mo linisin or something ata, pwede mo atang tanggalin. Tapos yun, mattress, ganyan siyang kakapal. Okay naman, hindi naman sumakit yung likod ko. Wala na akong dalang unan. Yun lang. Wala siyang sabitan ng ilaw dito. Pero ang ginagawa ko dito, ko nilalagay yung ano, ito ba yun? Ito doon, mas maluwag yung space nun eh. Yung, ayan, yung movie garden na ilaw. Tapos ito pa pala. So kapag liligpit mo na siya, huwag mo kalimutang ilagay ito dito. Yan. Para mahatak niya yung paloob, itong dalawang gilid. Para kapag binaba mo, hindi siya nakalabas sa ano niya.
para pinakalalagyanan. Ayun lang. Kasi yung hagdanan dito nakasabit. And yung pala, kasya dito comfortably isang tao, pero kaya mong pagsiksik ng dalawa. Yan, simpleng setup lang guys. Sorry, kakabangon ko lang kaya magulo. But yeah, yan yung Adventure Kings na quickie pop-up tent. So yan, so far all goods naman yung setup natin dito kay Hyro, no? Kayang-kaya ng isang tao. Yan, pack up na and uwian na. And since umulan kagabi, binilad ko muna yung RTT para matuyo ito. So guys, that's pretty much it for this solo car camping trip. Thanks for watching. Don't forget to like and share this video and subscribe if you haven't.